All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Stories Philippines Podcast. Ang kwento ni Gary ay naganap noon pang taong 1992, buwan ng Mayo. Pagkatapos nilang sumamba ng nakababatang kapatid na si Enrico at ng matandang dalagang tiyahin niyang si Tita Bel, ay nagpunta sila sa isang garage sale sa isang lugar sa Kamuning, Quezon City. Hindi pa uso ang ukay-ukay noon. Bibili sila ng mga damit na pinaglumaan para sa katulong nilang uuwi sa probinsya. May sakit kasi ang ama ng katulong nila at pinagbakasyon ito ng 2 linggo sa probinsya. Pagdating nila sa garage sale, nagulat sila nang makitang marami rin palang appliances na pinaglumaan ang nandoon. Agad na nagustuhan ni Tita Bel ang nakitang kama na yari sa Nara. Single bed yun, walang disenyo ito. Nang ininspect ni Bel, nalaman niyang matibay pa iyon. "Don't tell me, tita, bibilhin mo rin ang kama na yan?" Natatawang tanong ni Gary sa tita niya. "I think I like it," sabi nito na kanina pa sinusuring mabuti ang kama. "Bakit? Okay pa naman ang kutsyon mo." "Sumasakit na ang likod ko sa kutsyon. You know, sometimes it's not good for your back. Dapat paminsan-minsan, humihiga rin tayo sa matigas na higaan. Anyway, pwede ko namang bilhan ng foam ito." "Ay ma'am, may foam pa po kami rito. Pero brand nyo po. Sale din naman po eh. Less 30% kumpara sa department store," dagdag pa nito. Binili ng Tita Bel niya ang kama at ang foam. Pero 3 araw pa lang ay nagkasakit na ang Tita Bel niya. Una ay nilagnat ito, nagsusuka at nahihilo. Akala nila malaria dahil mula nang umulan ay dumami ang lamok sa paligid. Hindi pa diagnose ang sakit na dengue noon. Kahit nakascreen ang bahay nila ay may nakakapasok pa ring lamok. 1 linggo lang ang lumipas at nagkasakit na naman ang Tita Bel ni Gary. Lagi itong nahihilo. Nagpakuha ito ng hemoglobin test pero normal naman pareho ang red at white blood cell count nito. Hindi pa nakontento at nagpa-executive check-up pa ito. Pero wala itong sakit. Sa edad nitong 48 ay wala pang makitang sakit kay Tita Bel. Nagtataka silang lahat, maging ang Daddy Filippo ni Gary, dahil tila lalo pang lumala ang panghina ni Tita Bel. Hindi na tumatalab ang gamot na iniinom nito. Nagtataka na rin si Bel sa sarili. "Ano bang nangyayari sa akin? Mina, bakit ako nagkakaganito?" "Just pray, Ate Bel. Trial lang yan sa'yo." Pero dumating sa puntong wala nang ganang kumain si Bel. Nanghina ito ng labis hanggang sa nakahiga na lamang ito sa kama. Hindi na rin ito nagsasalita. Maraming doktor na ang sumuri kay Bel pero wala pa rin silang makitang lunas. "Di bale, Tita Bel, may naisip akong solusyon para malaman natin kung anong sakit mo." "Anong gagawin mo, Kuya Gary?" tanong ni Enrico sa kanya. "Magpapahula tayo. Yung classmate ko sa Natsai, yung uncle niya, psychic." "Talaga, kuya? Malalaman niya kung anong dahilan ng pagkakasakit mo."
Kinabukasan rin ay bisita nila si Ronorio, edad 50, isang psychic sa Cebu at marami ring alam tungkol sa paranormal. Tinignan lang nito si Bel, pinulsuhan at pumikit. At nakita nito ang totoo. It's too late. Malungkot na sabi ni Ronorio nang sarili nang makausap sina Gary, Mina at Filippo. The bed she's using. It's kick, Mina. Matagal na yung kama na yon. Late 30s pa. Pumikit si Ronorio at nagsalita. Nakikita nito sa isipan ang nakaraang nangyari. Kama yan ng isang dalaga. Isang dalaga na may kasintahang may asawa. Pero hindi siya kayang pakasalan ng lalaki dahil nga kasal na ito sa tunay na asawa. Hindi na nagpakita sa kanya ang lalaki at sa kamang yan siya nang hina at namatay. Pero bago siya namatay, sumumpa siya na ang sinong manghihiga sa kama na yan ay manghina rin at mamamatay. Natakot sila sa sinabi ni Ronorio. Bakit kailangang madamay ang ate ko? Tanong ni Mina. Dumilat si Ronorio. Ang sino mang humiga, manghihina at mamamatay. Walang pinipili ang sumpa. Naghagulgulan sina Mina, Enrico at Gary. Alam nilang ang sumpa ay sumpa. Walang makakapigil niyon. 3 araw lang ang lumipas at nagising na lamang silang lahat na wala ng buhay si Bel. Sa sobrang galit ni Gary ay pinagsisipahan niya ang kama. Nang mailibing si Bel, napagdesisyonan ng pamilya na wasakin ang kama. Sinunog nila iyon sa bakanting lote nito sa Cavite. Wala namang masamang nangyari sa kanila. Ngayon ay may sariling pamilya na si Gary at nag-iingat na siyang bumili ng mga gamit na pinaglumaan. Illustrator si Victor sa isang publication sa Quezon City. Usong-uso pa noon ng comics taong 1989. Yung CR ng boys nasa bandang likuran ng editorial office. Mula sa lobby ay umiikot pa sila sa likuran para mag-CR. Collection day ay Tuesday. Bago sana mananghalian ay dapat nandoon na ang kanyang co-illustrators at writers. Pero naalala niyang may bagyo nga pala at ilang araw nang umuulan. Baha na sa iba't ibang lugar. Hindi sila makabiyahe. Karamihan ay taga-malayo pa. Ilan-ilan lang ang nandoon at writers pa. Hindi pa niya gaanong kasundo. Habang hinihintay ang pagbubukas ng accounting ay umupo muna siya sa lobby. Tinitingnan niya ang bagong scripts na inirelease ng kanyang editor. Maya-maya, pumunta siya sa CR. Mula sa lobby ay lumabas siya at umikot. Umaambon-ambon nun. Bandang 2:00 ng tanghali, ang ibang editorial offices ng movie magazine ay sarado. Malamig kasi ang simoy ng hangin sa labas. Pagpasok niya sa unang pinto ay kinilabutan na agad siya. Napahinto ang paa niya dahil ang kilabot ay umabot hanggang batok niya. Pakiramdam din niya ay nagtayuan ang mga buhok niya sa ulo. Masamang espiritu. Iyon agad ang unang pumasok sa isipan ni Victor. Bilang isang mananampalataya ay nanalangin siya. At pumasok na siya sa loob ng CR. Pero ang kilabot ay umabot hanggang sa loob ng CR. Lalo na nang parang may nagsara ng pinto at parang may yabag ng sapatos. Minadali niya ang pag-ihi dahil parang nakita niya ang mga balahibo niya sa braso na nakatayo. Mabilis siyang lumabas ng CR. Hindi niya ikinuwento ang mga bagay na yon kahit kanino. Baka kasi pagtawanan siya. Nakalimutan na ni Victor ang pangyayaring iyon. Lumipas ang 3 buwan. Nakasingil na siya noon at talagang pauwi na. Magbabanyo muna siya habang hinihintay niya ang kaibigang si Dong sa lobby. Sabay silang babiyahe pag uwing Laguna. Inaasahan na niya na maraming nasa CR lalo na ng mga lalaki. Pero
Pagdating niya doon, wala ni isa. Nakalimutan na niya ang nakakakilabot na pangyayari nang bigla ay maulit ito. Nasa loob na siya ng CR. Parang may lumabas buhat sa isang cubicle. Sinilip niya dahil hindi naman siya nagsasara ng pinto. Paglingon niya, may malamig at malakas na hangin na nagdaan at lumabas sa malaking pinto na pinapasukan sa CR. Mabilis siyang lumabas ng CR at binilisan ang paglalakad. Pagdating sa lobby, kiniwento agad niya kay Dong ang nangyari. Hindi na niya inisip kung maniniwala ba ito kung pagtatawanan siya. Pero naniniwala si Dong sa kanya at hindi siya pinagtawanan. Meron nga dun, lalo na kapag mag-isa ka lang at sumasapit ang ganitong buwan ng Setyembre. Sino yun? Tanong ni Victor. Dating editor dito, namatay dahil sa malubhang sakit. Babae? Lalaki. Nagbiro na rin siya sa akin dati. September rin nun. Buwan kasi ng kamatayan niya. Bandang kapatapusan daw nang namatay yun nun. Napalunok na lang si Victor sa sinabi ni Dong. 2 beses lang pala nagbiro sa iyo eh. Sa akin, 4. Sige, tanungin mo yung ibang illustrators at writers kung ilang beses na sa kanila. Ganun ba? Kapag September lang naman eh. Pag ibang buwan, hindi. Mula nun, hindi muna siya nagpunta sa CR na yon, lalo na pag walang kasama. Kung minsan daw, natatalo ng takot ang panalangin pero hindi siya papayag. Mga ilang buwan pa, nalaman niya sa iba pang illustrators at writers na nagparamdam at nagbiro rin sa kanila ang masamang espiritu. Nang tumagal, hindi na nagpaparamdam at nagbibiro ang masamang espiritu kahit buwan ng September. Sabi ng isang editor sa kanya, natanggap na raw ng namatay na editor na hindi siya bahagi ng mundong ito. Tanggap na niya na hindi na siya pwedeng mag-opisina sa publication para i-edit ang mga scripts. Sa isip naman ni Victor, bilang isang mananampalataya, hindi totoong espiritu yun ng editor na namatay kundi espiritu ng dyablo na pumipinsala sa paniniwala niya. Hi guys! May pasabugan PNA this month of August dahil it's their 2nd year anniversary. This August, there will be not only 1, not 2, but 4 live streams in total. So tune in on their Facebook page at www.facebook.com/podcastnetworkasia this August 5, 13, 20, and 27 at 6:30 p.m. for fun games, kulitan, at chikahan with your favorite podcasters. May exciting prizes din from Shure and marami pang iba. See you there! Kwento ito ni Gina, kaklase ko nung college. Pwede ko ring sabihing best friend ko siya sa panig ng mga babae. Sabi ni Gina, yung tao na malapit nang mamatay may pahiwatig, tulad ng nangyari kay Ate Marisa niya. Hikain kasi ang Ate Marisa niya kung ano-ano na ang mga herbal na gamot na pinapainom dito, pero hindi gumagaling. Kaya si Marisa ay hindi tulad ng ibang dalaga na active at laging nasa layasan. Lagi itong mahina at laging nasa bahay lang. Kundi man sa bahay, sa ospital ito naglalagi kapag inaatake ng hika. Malungkot ang buhay ni Marisa kaya may ipinakilala si Gina sa kanya na schoolmate nito sa university, si Ricky. Nagkalapit sila at naging mag-asawa. Ayaw daw sana ni Aling Elena, nanay nila, na mag-asawa si Marisa pero nakita nitong mahal na mahal ito ni Ricky kaya pumayag na rin ito. At saka nakita nilang malaki ang mabuting ipinagbago ni Marisa nang maging asawa si Ricky. Parang hindi na ito sakitin. Pero nagbilin pa rin ang doktor na hanggang maaari ay huwag magbuntis si Marisa. May posibilidad daw kasi na habang nagdadalang tao ito ay saka naman sumpungin ng hika. Pero makaraan ang 3 buwan ay nadiskubre nilang buntis si Marisa. Tuwang-tuwa si Ricky, Marisa at Gina pero hindi si Aling Elena. Nag-aalala siya ng husto baka kung anong mangyari sa anak niya. Pero nang makausap nila ang OB-GYN ni Marisa ay sinabi nitong mabuti naman ang kalagayan nito. Lalo pang iningatan ni Marisa ang sarili, alang-alang sa bata. Hindi siya nagpapagod ng husto, hindi kumakain ng bawal at hindi siya binibigyan ng sama ng loob ni Ricky. Nang ika-6 na buwan na,
Medyo malaki na ang tiyan ni Marisa. Pumasok si Gina sa dating kwarto ni Marisa noong dalaga pa ito at nakita nito ang ate niya na nag-aayos ng mga lumang damit. "Bakit ate? Aanhin mo yan?" "Wala, tinitingnan ko lang tong mga damit ko nung dalaga pa ako." Nakita ni Gina na may ibinubukod si Marisa ng mga damit. "Itong mga to, pwede ko nang ipamigay sa mga pinsan natin, pero itong mga to, gusto ko isusuot mo." "Bakit ate? Pwede mo namang isuot pa uli yan eh. Pambahay." Nalungkot si Marisa at parang gustong umiyak. Nagtaka si Gina pero hindi nagtanong. "Ha? Pwede pa ba?" "Hindi na. Mataba na ako ngayon. Hindi na magkakasya ang mga ito." "Eh di pagkapanganak mo, babalik sa dati ang katawan mo pagkapanganak mo, kaya pwede mo uling isuot yan." "Basta, gusto ko ikaw ang magsuot nito para laging nakikita ni nanay na para hindi ako mawala sa alaala niya." Naguluhan daw si Gina nun. "Bakit ate? Aalis ka na ba? Kayo ni Kuya Ricky? Doon na ba kayo kina Mama Muding titira?" Nanay ni Kuya Ricky si Mama Muding at malaki ang bahay nila sa Bulacan. Ngumiti lang daw si Marisa at hindi na sumagot. Mga ilang araw pa, bumili naman daw si Marisa ng film camera. 48 shots lahat. Nagtaka si Ricky kasi wala namang okasyon. Ang hiniling pa daw ni Marisa na asawa niya ay magpakuha sila ng litrato. Sinunod naman iyon ni Ricky sa pag-aakalang iyon ang pinaglilihian ni Marisa. Sa iba't ibang lugar sa loob ng bahay nila inubos ang kalahati ng film. Papalit-palit sila ng damit ni Ricky at may mga kuha sila na nakakatawa. Si Gina ang photographer. Kinabukasan, hindi pa nakontento si Gina kaya namasyal pa sila ni Ricky sa Manuela Mall sa may Shaw Boulevard. Wala na ang mall na yun ngayon. Doon naman sila nagpakuha ng litrato sa iba't ibang lugar ng mall hanggang sa naubos ang film at nang ipa-develop ay okay naman lahat. Maraming nakakatuwang kuha. Sumunod naman na ipinagtaka ni Gina ay nang hilingin ni Marisa na lagi silang gumawa ng buko pie. Siya ang bibili ng ingredients, si Aling Elena ang magtitimpla at si Marisa ang magsasalang. Ang gusto nito ay sabay-sabay nilang kakainin ang ginawa nila kahit wala pa si Ricky dahil nasa trabaho pa. Ang lahat ng iyon ay kinikwento sa akin ni Gina pag nakikita kami sa school. Sabi ko pa nga sa kanya nun, "Ang tagal namang maglihi ng ate mo. Paglilihi pa ba yun? 6 na buwan na ang tiyan niya. Para namang baby ang ate mo." Isang araw, nasa gate ng university si Gina at umiiyak niyang sinabi sa akin na hindi na siya tutuloy sa pagpasok kasi may pumuntang kapitbahay nila at pinauuwi siya dahil ang ate Marisa niya na aksidente. Kinabukasan na uli nang magkita kami ni Gina sa bahay nila. Lahat sila sa bahay ay umiiyak. "Patay na si ate. Nabangga yung taxi na sinasakyan niya. Pati yung taxi driver. Patay." Nakiramay ako ng husto sa pamilya nila habang nakaburol si Marisa. Nag-aasikaso ako sa mga bisita at pinalalakas ko ng husto ang loob ng best friend ko hanggang sa ilibing ang ate niya. Naisip ko, ang lahat pala ng ginawa ng ate niya ay pahiwatig na malapit na itong mamatay. Gusto nitong mag-iwan ng mga gandang alaala sa kanilang tatlo kaya ganoon ang ikinikilos nito. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.